So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, today is that other part of documentary ni Mr. Atong Ang. Pero atin munang ituloy yung mga bagong storya with matching the recap doon sa ating video na nagawa before in regards to Mr. Atong Ang. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. So ngayon mga kahombre ko, yung last video natin ukol sa missing sabongeros, tinalakay natin kung saan nagsimula ang lahat ng pangyayari at bakit nadamay si Mr. Atong Ang dito. Ngayon, may lumabas din balita na nagpapatotoong kakilala niya si Atong Ang at Gretchen Barreto dahil tumayo sila bilang mga ninong at ninang ng kanyang anak. Ang pangalan ng anak ko, Don Chen Le. Doon ko kinuha yung Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le, Charlie, yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Including din yung Engineer Salazar na kanyang pinapangalanan din. Ayon kay Patty Dongan, magkakasama daw sila sa isang pagpupulong noon kung saan ito ang alpha group ng negosyante. Grupo ng mga malalapit kay Atong Ang na may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated ang operator ng Sabongang Manila Arena. Sa nangyaring pagpupulong, alam nyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila kasama sila sa nagmeeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ayun, isa sa tumas ng kamayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na bumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. ayon din kay Mr. Atong Ang, babagsak ang kanilang negosyo kung hindi nila gagawin ang solusyong iyon. Kung hahayaan na lang nilang mantsope ang mga sabongero. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto. Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagsusupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng matututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun. Paboran yan, tinitingnan kung sino ang agis o hindi. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Base din sa isang CCTV footage, ang 6 sa mga nawawalang sabongero ay huling nakita sa Manila Arena. Nagawa na rin magsalita ni Madam Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang legal team, specifically ang kanyang abogado. She denies it, categorically. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sabongeros. Sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, speculasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Extra info. Napagkaalaman din natin mga kahombre ko na si Mr. Patidongan ay tumakbo bilang mayor noon. Galing naman ito kay Mr. Atong Ang. At sinasabi niya, Ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila. Tulungan daw si Don kasi tatakas na, bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. Humihingi nung time na pangkampanya yung asawa, tapos humihingi ng pangpapanganak. Ang dami sinasabi. Tumulong ako kay Don nung eleksyon. Pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Eleksyon, humingi isa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Ano klase extortion? isa rin siya sa mga 6 na suspect sa missing sabongeros. And ito po mga kahombre ko, wanted suspects in the missing sabongeros na nilabas po ng ating PNP. Ayon din sa pag-usbong ng pangalan muli ni Mr. Atong Ang, muling nahalungkat ang mga nakaraang kaganapan sa kanyang buhay. Sino ba naman ang hindi interested na malaman kung ano bang klase ang naging buhay ni Mr. Atong Ang before? I am very excited too. Happy birthday! Bagong kaarawan, bagong talpakan. Meron o wala lang naman ang pipiliin nyo nasa link down below. Nagsimula ang storya ni Atong Ang kay President Joseph Estrada.
kung saan ay nagkaroon ng second EDSA revolution. Dahil noong taong 2000, inakusahang tumatanggap ng pondo sa illegal ito, including ang illegal numbers game na weteng na nagdulot sa House of Representatives na bumoto at i-impeach ito, mga kahombre ko. Bata pa ako nito pero naririnig ko to yung naririnig ko to noon. Diyos ko, sa QC pa ako nakatira noon eh. Ang daming bumubusina-busina. Yung jeepney na gano'n, bumubusina silang gano'n. Man, parang kahapon lang yun. Crazy days yun. Sa panahon ng weteng, isa sa mga naging kingpins ayon sa senator's list ay si Atong Ang. Kung ay isa ito sa mga nadamay at nailabas sa publiko noong pagka-impeach kay Joseph Estrada. Si Atong Ang ang lumabas sa publiko na nakapaggatilyo sa impeachment ni Estrada. Ayon sa mga ulat, nagsimula ito sa pamamagitan ng hidwaan ni President Estrada at ang kaibigan dikit nito na si Ilocos Sur Governor Chavit Singson na binansagang Weteng Lord. Kung ay binigyan permiso ni Estrada na isagawa ni Atong ang kanyang operasyon ng weteng. Kung ay na-threaten si Mr. Chavit sa pagkabagsak ng negosyo nito. At dahil dito, naisipang ilaglag na lamang ni Chavit si Estrada. At doon nagsimula ang paghain ng isang impeachment sa kanya. Nang maaprubahan ang impeachment ni Joseph Estrada at pag-resign nito, lumipad papuntang Estados Unidos si Atong Ang. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli din naman ito habang nagsusugal sa Las Vegas. Nag-bail naman si Atong Ang sa halagang $300,000 at inilagay sa house arrest. In-extradite ito pauwing Pilipinas noong taong 2006. Nang pagka-uwi ay inamin din naman ni Atong ang kanyang sala para sa mababang sintensya. Taong 2009 ay tinerminate na ng Sandigan Bayan Special Division ang probation ni Atong. After na mga kaganapan ay doon na nagsimulang pumasok si Atong Ang sa negosyo ng sabong. Kung ay isa ito sa nagtayo ng Ultimate Fighting Cock Championship. Taong 2018 ay naglabas pahayag din naman si Rodrigo Duterte. At humingi ito ng tulong noon kay Atong Ang upang tulungan siya sa paghinto ng mga illegal na pasugalan dahil kinikilala niyang si Atong ang numero 1 na gambler sa Davao. So kahit papano pala, no, naging malupet at strong asset din si Mr. Atong Ang ng government back in the day. Sumiklab muli ang pangalan ni Mr. Atong Ang dahil sa issue naman to sa love life niya kay Madam Nicole Barreto. At nagawang akusahan ang kanyang tita na si Gretchen Barreto na inaagaw daw nito ito sa kanya. Si Atong Ang used to be the boyfriend of our niece, Nicole, the daughter of our brother JJ. 5 years, almost 5 years. Ito sa pagkakaalam ko, personal knowledge to. Okay, naghiwalay sila, allegedly, or alam namin na inagaw ni Gretchen kay Nicole si Atong Ang. Okay pa yun. Tumawag po, nagkausap si Nicole at yung anak po ni Atong Ang. So she said, kung pwede umalis na muna sila Nicole at yung mga kapatid niya dahil parating si Gretchen at si Atong. Bigla na lang siyang lumuha. Si Nicole. Hindi pa ito natapos doon, no? Kasi parang the injustice. Ako siya eh. She had more right in the wake. Tapos syempre napapahiya siya sa amin lahat dahil very present naman si Atong sa lahat ng family gatherings namin in that almost 5 years as the boyfriend of Nicole. So alam namin, so parang napapahiya rin naman si Nicole na papasok sila magkasama. Parang sampal na sa pagmumukha niya yun. Kumakalat kasi noon na nagkaroon na relasyon si Nicole at Atong Ang. Sa dulo ay naglabas din naman na saloobin si Atong, stating na si Gretchen at ang asawa nitong si Tony Boy ay business partners lamang. Na nagkaroon kami ng communication ni Tony Boy, kung ako. Oo. Dahil doon sa Okada, dahil may konting problema kung saan. Doon kami nagsimula, naging partner kami ni Tony Boy muna. Anong nangyari, nagkaroon muna kami ng misunderstanding nila Marichi. Hindi ko na masisisi yun. Nagkahiwalay na kayo ni Nicole. Kami, buong pamilya nila. Pati sinasabi kasi, Pati si Marichi wala na sa Oo. negosyo namin. Parang sinasabi ngayon, inagaw ni Gretchen ang boyfriend ni Nicole. Yun, ikaw yun. Unang-una walang agawan dahil hindi naman kami ni Gretchen. Nakikita ng tao, kumakain kami sa labas sila Tony. Sama-sama naman kami. Nagta-travel kami sa abroad kasi mahilig akong kumain. Ganun lang. Ngayon, kung ang tingin nila, kung sinasabi nila, kapareho ni Marjorie na ang tingin din ni Nicole, girlfriend ko si Gretchen, conclusion lang nila yun. Tago na Pero kayo ba lumalakad, dalawa lang ni Gretchen, nag-abroad? Lagi kami marami, kasama lahat. Kaya lumalabas sa social media na tulog si Gretchen, tulog ka rin, pero si Gretchen ay nakapa sa dibdib mo. Ito kasi yung rules nila Tony sa family nila eh. Sabay silang tatravel pero magkahiwalay lagi ng aeroplano. Kasi isa anak nila eh. Baka madisgrasya. Baka may mangyari sa isa. Baka may mangyari sa isa laging hiwalay. Si Gretchen kasi very close talaga sa akin, parang kapatid ko talaga yan. Katabi yan, kwento ng kwento, inaantok na ako. Ang dami sinasabi kasi makwento talaga yan eh. Yan yung time na sabi ko G, tawag sa kanya, Gretchen, sabi G,
tutulog na lang muna ako. Sige na. Ginano ko nga yung kamay niya, tama naman. Tutulog muna ako. Siguro, stewardess yung kumuha ng picture. Hindi ko tinatandihan. May mga lumalabas sa social media na magko-holding hands kayo. Well, minsan siguro, magkakasama kami. Kasama naman lahat. Siguro, bihirang-bihira. Kung naglalakad, gentleman tayo, tatawid tayo, maglalakad tayo. Alam mo, hindi mo hawakan isang tao, maski yung kasama niya. Ako, anak ko nga, lagi kong kakbay eh. Sino ko naging girlfriend mo? Basta sinabi niyang naging boyfriend niya ako, sinasabi ko nga, hindi ako pwede magsalita ng oo tsaka hindi. Okay. As is na lang siya, kasi hindi maganda sa side ko na ako pa magsasalita. Sa kwento mong yan, anong reaksyon ni Tony Boy? Wala, alam naman niya lahat ng nangyayari. Alam niya lahat. Constant, nagkikita kami, nagpupunta ako sa bahay niya, kumakain kami lagi sa labas. Ni isa doon sa mga Barreto, wala kang naging karelasyon. Basta dinidinay ko si Claudine tsaka si Rich. After nyan, mga kahombre ko, dyan na po pumasok ang issue ng missing sabongeros. If gusto nyo pang malaman ang karagdagan na info in regards sa missing sabongeros, pwede nyong panoorin through this video. Anyway, mga kahombre ko, ang atin pong issue na tinatalakay ngayon sa ating bansa ay napakalaking problema sa Pilipinas. Grabe po, napakarami pong nawawala na sabongero o mga tao. May lumalabas nga na whistleblower na si Dondon nga, kung saan itinuturo niya po yung mga taong nasa likod ng karumal-dumal na mga kaganapan na ito. Pero syempre, mga kahombre ko, we can't judge any one of them as of now. Wala pa pong napapatunayan sa kahit na anong korte. Sa ngayon, puro hearsay pa lang to. And as of now, even itong Dondon, ilan pa lang yung kanyang nabibigay na patunay. Pero mga kahombre ko kasi, iba kasi yung patunay sa publiko at lalong-lalo na po, iba yung patunay pagdating sa korte. Ang laban na ito matatala literal sa korte at hindi sa publiko. Kaya sana matuto rin tayong magtimbang. Maging nasa gitna lang tayo hanggat wala pang literal na resolution na lumalabas sa hukuman. Kasi sino ba naman tayo upang mag-judge? Tama? Wala tayong alam, ito as of now, malalaking chismis pa lang. Kung saan, slowly pa lang nabibuild up yung mga cases. So, sa ngayon, abang-abang lang tayo, tingin-tingin lang tayo sa kaliwat kanan, kung sino ba ang tama sa tingin mo, sino bang mali sa tingin mo. Pero at the end of the day, lahat ng ating magiging judgment ay walang bigat sa magiging decision ng judge. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.